nag-aalab ang puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung makakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radio Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5 973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or smartphones. Ang inyo pong makakasama ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana at si Kuya Louie Cayaño. Magandang gabi, Kuya Louie. Uy, magandang gabi, Rhea. Tagal natin din nagkita, ha? Ang dami na nangyari. Ang dami na nangyari. Medyo nawala po kami ng saglit. Oo nga, grabe, ano? Kumusta ka na? Kamusta na? Eto, okay lang naman. At syempre natutuwa tayo dahil mapapakinggan na naman tayo ng buong kapuluan ng Canada at ng Pilipinas. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga po. At magandang umaga din sa buong Canada, no? At syempre batiin na natin. Uy, birthday ngayon ng chair ng Migrante Canada. Yes. Si Tita Tess Agustin, happy birthday. Maligayang kaarawan po, Tita Tess Agustin. So, at saka April ngayon, sabi sa Pilipinas, ngayon, Literature Month. Oh, wow. Kaya lahat po ng mga ng mga mahilig sa panitikan ay mabuhay kayo. Akdaan, mabuhay kayo. Ayun. At saka Easter din, kaya Happy Easter. Oy, Happy Easter. Diba? Happy Easter sa mga lahat, ha? Exactly. And speaking of which, ano pa pag-uusapan natin? Nako, alam mo, Rhea, dahil Lenten season ngayon, pag-uusapan natin ngayon, ano ba talaga yung role ng simbahan sa mga usaping nakakaapekto sa mamamayan, alam mo? Kasi minsan, di ba, pag tayo nagsisimba, akala natin yung pagsimba nandun na lang, no? Puro gano'n na lang, nandun na lang tayo. Pero paano mo isa sa praktika yung itinuturo ni Kristo para protektahan ang mga api at mga mahihirap? Siguro yun yung daloy na pag-uusapan natin ngayong gabi. Exactly. At saka ano yung faith to action. Yeah. Sabi nga nila, faith without action is dead, sabi, di ba? Exactly. Totoo yun, ha? It doesn't make sense, di ba? So, mamaya po ay makakausap natin sina Father Art Kalaykay. Siya po ay ang chaplain ng Migrante Quebec at siya rin po ay missionary ng IFI. So, yung Independent Filipino Iglesia Filipina Independiente. At saka makakausap rin natin si Father Dante Coloma as well. Also from AFI dito naman sa Greater Toronto area. Interesante ang ating pag-uusapan. Exactly. Uy, pasalamatan din natin sina Alex. Anong tagal nilang nandito sa pag-aayos. No? Salamat sa inyo, mga kasama. Maraming salamat for holding Radyo Migrante while we're away. Okay, so news and headlines muna tayo. Ako na ang mauuna. So, international community appeals for urgent action to stop the execution of Filipina drug trafficking victim in Indonesia. As the clock ticks on Mary Jane Veloso, a 30-year-old Filipina, mother of two, who has sentenced to death by the Indonesian Supreme Court in April 2010 for drug trafficking, the international community appeals to stop the execution order for the Filipina OFW. Veloso
Veloso's case, was submitted for judicial review, but her appeal was rejected by the Indonesian Supreme Court last March 26, 2014. News reports state that Indonesia is preparing to transfer Veloso from the city of Yogyakarta to the maximum security prison in Nusa Kambangan Island of Central Java to await execution by firing squad. According to reports from Migrante International, Veloso was a domestic worker in Dubai from 2009 to 2010. She left Dubai and came back to the Philippines after HDR employer attempted to rape her. On April 22, 2010, her kinakapatid or daughter of her godmother illegally recruited her to work as a domestic worker in Malaysia. When she arrived in Kuala Lumpur, the recruiter then told her that the job was no longer available, so she would instead be transferred to Indonesia. In Indonesia, Mary Jane finally realized that she had been tricked into carrying luggage containing 2.6 kilos of heroin. The Indonesian government plans to execute 10 convicted foreign drug traffickers, including Veloso, all at once. The cases have drawn international flack for Indonesian President Joko Widodo after he rejected pleas by the United Nations and various governments for clemency for the convicted. UN Special Rapporteur on extrajudicial executions, Christoph Haynes, had also appealed to Widodo to stop the executions before the Office of the UN High Commissioner for Human Rights reported information suggesting that Veloso and her 14 other fellow accused were convicted in unfair trials. In Veloso's case, she was not provided proper legal assistance upon her arrest at Yogyakarta Airport. She was only provided a student translator during the course of her trial and therefore did not understand any of the proceedings. Should Veloso's execution push through, she would be the 8th Filipino executed under the present leadership of Benigno Aquino III, the most number of executions of Filipinos on death row under one regime since Marcos implemented the Philippine Labor Expert Policy in the 1970s. In other news, clock runs out for thousands of temporary foreign workers. Mario Reyes choked back tears on Wednesday while discussing his last-ditch attempt to remain in Canada as the clock ran out for thousands of TFWs like him whose work permits have expired. Reyes, who came to Canada from the Philippines 7 years ago, has been working at the Miniclub franchise in Red Deer, Alberta as a temporary foreign worker. He's now facing the reality that he will soon have to return home. In 2011, the Conservative government set April 1st, 2015 as the deadline for temporary foreign workers in low-skilled jobs to either become a permanent resident or return home. In Alberta alone, 16,000 TFWs have applied to stay in Canada. Immigration Canada hasn't released the total number of workers who now must leave, but immigration and labor market experts have estimated tens of thousands are affected. In Ottawa, Employment Minister Pierre Poilievre told reporters that the government policy is that Canadians should come first for Canadian jobs. He said that April 1st deadline has been known for a very long time, and the purpose of the program is for it to be temporary, the reason why they are called temporary foreign workers. Businesses should raise wages and hire Canadians if they're struggling to fill positions, Poilievre added. Another news, convicted trafficker retrial outrages group. A landmark human trafficking case involving Filipino caregiver is getting the attention of the community, especially after the employer's conviction was overturned by the court. 2 years ago, Leticia Sarmiento, a Filipino caregiver, stood in the middle of the landmark court case that handed down a guilty verdict to Franco Orr on charges of human trafficking under Canada's Immigration and Refugee Act. But in a surprise reversal, the Court of Appeals overturns Orr's conviction and ordered a retrial. Caregiver groups were shocked and disappointed with the decision. Public prosecutors are now reviewing the court appeals for decision. The West Coast Domestic
Workers Association vows continued support for the Filipina caregiver, but they fear that the court decision will negatively affect similar cases of abuse and exploitation. The group is concerned about the impact of the case on the ability of some vulnerable workers in Canada to come forward and make complaints about labor trafficking. Gaya po ng ating introduction kanina ay pag-uusapan natin ang ano nga ba yung paano natin kino-concretize, paano natin sinasagawa yung ano yung mga nakasaad sa Biblia, yung mga salita ng Diyos, how is it make sense in today's situations, yung mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. Kaya po makakausap natin live via phone patch si Father Art Kalaykay. Siya po ay ang IFI missionary. Siya po ang chaplain ng Migrante Quebec. Graduate po siya ng seminaryo sa St. Paul Theological Seminary in 1986. Parish priest, naglingkod din po siya bilang isang parish priest sa New Washington sa Aklan sa Pilipinas. Volunteer po siya sa Task Force Detainee in the Philippines. Dumating po siya dito sa Canada in 1997. Isa po siyang community organizer, member ng Migrante Canada at ng Aklan Association of Montreal. While Kuya Louie, you may want to introduce Father Dante. Si Father Dante Coloma po ay galing po sa Philippine Independent Church Mission of the Holy Child, Greater Toronto Area, Diocese of Eastern USA and Eastern Canada, Tampa, Florida. Exactly. Kaya po, magandang gabi Father Art at magandang gabi po Father Dante. Kumusta po? Mabuti naman. Magandang gabi po. Pasensya na po sa mga kaguluhan dito sa aming script. Kailan? Okay, Kuya Louie. Father Art and Father Dante. Ngayon po, Happy Easter po muna sa inyong dalawa. Amin pong pag-uusapan natin ngayon ay yung pong ano po ba talaga ang tungkulin ng simbahan siguro sa pinakang konkreto sa social transformation. Kasi lalo na po ngayon marami pong mga pangyayari ang nagaganap sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga mahihirap. Ano po ang concrete na tungkulin ng simbahan para sa kanila? Pwede pong sumagot si Father Art Kalaykay and ready, and pagkatapos po si Father Dante. Magandang gabi sa lahat at saka Happy Easter sa lahat ng mga listeners sa buong Canada, sa buong mundo na kinig via sa ating internet. Siguro isa sa mga pinaka-konkretong pananaw natin bilang simbahan sa konkretong ekspresyon ng Panginoon ay we know that God became man in order na makita natin ang pagka-Diyos ng Diyos sa tao ni Hesus Kristo. So, isa sa konkreto natin na dapat ang Diyos ay naging tao at nakaranas siya ng kahirapan, nakaranas siya ng unang internal refugee at unjust death na walang proseso ng kanyang kamatayan at ang kahirapan, ang gutom, naranasan ng ating Panginoon. So, kung ating titingnan, ang Diyos mismo ay nakaranas ng kahirapan, ay tayong lahat ng mga tao siguro dapat ang ating konkreto na nanampalataya sa Diyos ay sa ordinaryong pananaw, sa ordinaryong pagtingin natin sa araw-araw ng pamumuhay ng tao, lalong-lalo na sa flight ng mga migrante dito sa Canada, na dapat natin tingnan na ang Diyos ay nakikisabay, ang Diyos ay sumasama sa atin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, at siya rin nakaranas. So ating siguro tingnan na ang Diyos ay sa atin. God is with us, Emmanuel, or God ay nakikihalubilo sa atin at lumalakad sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Father Dante? Ito po patungkol sa liberation theology, hindi po ba? Opo. Kasi it came into existence principally because of injustices, sa mga hindi nangyayaring magaganda sa lahat ng tao, nationally sa atin and globally. It is a moral reaction to poverty caused by social injustices, like in Latin America, but also in poor countries like the Philippines. So liberation theology, it is a movement that
interprets the Holy Scriptures through the plight of the poor. So we as true followers like you guys and the whole church of Jesus according to liberation theology, we must have to work toward a just society, bring about social and political change, and align ourselves with the working class. Lahat ng mga hirap sa atin, hindi po ba? So Jesus who was poor himself, mahirap din po siya, katulad ng sinabi ni, nakaranas siya ng paghihirap, katulad ng sabi ni Father Kalaykay. And focus on the poor and the downtrodden. Any legitimate church will give preference to those who are marginalized or deprived of their rights. So defending the rights of the poor is seen as the central aspect of the gospel, ang ating ebanghelyo. Kung titignan natin ng Lucas 4:18, a compassion for the oppressed. Dito sinasabi, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. So kung tutusin, kahit noong 1970, katulad nga ni Gustavo Gutierrez, nagsulat siya ng libro regarding theology of liberation that emphasizes a Christian duty to aid the poor and oppressed through involvement in civic and political affairs. Solidarity with the poor. Katulad po sa atin, sa ating bansa, which is 80% poor, 20% rich. Kaya nagkakaroon dito ng malaking gap, hindi po ba? So there were no jobs. Philippines is behind ako comparing to other countries economically. So yun lang, katulad ng kailangan ang doktrinang ito, itong liberation theology nito is an option for us para malaman natin na tayo'y dapat makiisa sa adhikain o sa mga eksperyensang buhay ng mga poor sa ating bayan at sa buong mundo. Nabanggit na rin yun lang po yung liberation theology. So, ito po ba ay, kasi sabi po ng, parang gusto ko pong ipasok yung issue po ng separation of church and state. Kasi pwedeng sabihin kasi ng gobyerno, oy, bakit nakikialam ang simbahan dito? Problema namin ito. Hindi nyo dapat pakialaman. Ganito po ang madalas na nangyayari lalo na po sa Pilipinas. At kung dito po naman sa Canada, kung makita nyo po maraming issue rin nangyayari tulad din po ng mga temporary foreign workers program. No, ang gusto pong sabihin ay ano po ang inyong position o tingin dito sa separation of church and state na ito? Lalo na po kung usapin ng mga inaapi at mahirap ang involved o sangkot. Siguro po yun. Sige po, kung sino po ang ready. Father Dante? Okay, ito lang siguro. Render to Caesar the things that are Caesar's, hindi ba? And to God the things that are God. So we must have to relate this in the here and now sa presenteng nangyayari ngayon in our temporal life. So relationship between church and state has been extremely controversial. I think it is not a hindrance at all. Kung saan ang estado, nandoon ang simbahan. At kung saan ang simbahan, nandoon din ang estado. Hindi natin mapipigilan ang estado, hindi mapipigilan ang simbahan sa kanyang pakikiisa sa mga naaapi at mahihirap. Katulad ng sa simbahang Pilipino noong 2004, si Father William Tadena and 7 workers were being killed. In 2006, our Bishop Alberto Ramento was being killed also, he said. And he said, I know that they will kill me, but never will I abandon my duty to God and my ministry to the people. Kaya ang Estado hindi mapipigilan kung ano man ang kagustuhan ng ating simbahan. So liberation theology was a controversial, and they were saying that it aligned itself to Marxism. But I think it's not true. But now, the Pope declares Oscar Romero, Catholic priest who was yet to death while saying the Mass. He was against oppression in his time, a martyr and hero in liberation theology.
And even the Vatican officials was at first against. But the Pope who recently went to the Philippines, you notice his homilies, his teachings, his interviews, actions. He is clearly a man that embodies the gospel, mandate to love the poor, and he recognized human dignity. Kaya para sa akin, ang Estado ay hindi po mapipigilan simbahan. So I repeat, ikokot natin yung sa Biblia na render to Caesar, yun ang sagot ni Christ, the things that are Caesar's, and to God the things that are God. Father Art? Siguro balikan ko yung liberation theology. Sa Pilipinas, ang liberation theology ay nagkaroon ng ibang muka. At ito ay tinatawag naman na theology of struggle. Ang theology of struggle ay naniniwala sa pagkakaisa at sama-samang pagkilos o pakikibaka ng lahat ng sektor ng sambayan ng Pilipino. Maging anuman ang paniniwala o kaisipan para makamtan ang minimiti nitong kalayaan at kasaganaan. Sa kadahilanan na hindi kailangan maaring bitiwan ng mga naghaharing uri ang kanilang mga interes, kinakailangan lamang ang makibaka o kumilos ang buong sambayang Pilipino upang sa katuparan ang pambansang kalayaan. Sa punto naman ng Iglesia Filipina o IFI, ang theology of struggle ay nasa sa buhay naman na tinatawag namin na Aglipayan spirituality. So ang tuwirang pagkilala sa makasaysayang pagtatag ng simbahan bilang bunga ng pambansang revolusyon laban sa pananakop ng mga Kastila at mga Amerikano. Kung kaya nanatili naniwala ang IFI na ito'y sinugo upang ipagpatuloy ang pagsilbi sa Diyos at bayan, pro Deo et Patria. At ang sinasabi naman sa separation of church and state, si Gregorio Aglipay noong maganap ang tinatawag na Malolos Congress, ay kanya namang ipinangunahan ang pagsasabatas ng konsepto ng separation of church and state. Subalit wala sa kanyang hinahangad na gamitin ito ng Estado upang supilin o patahimikin ang sektor ng simbahan. Ang sinasaad ng aming Articles of Religion ay ito: kailangan ang simbahan na hindi dapat maging ng anumang pampolitikang partido o kaisipan, at ang kanyang kasapi ay malayang magbahagi at ikabubuti ng lipunan. Hanggat ang simbahan ay naniniwala sa siya ay nagtataglay ng mga gawain ng mga propeta, higit sa lahat ang Panginoong Hesukristo, hindi nito maiwasan makaisa sa laban ng sambayanang Pilipino na pinagsamantalahan ng sinumang estado. So ito yung aming paniniwala. Kaya nga yung aming Obispo Maximo, gaya sa sinabi ni Father Dante, si Bishop Alberto Ramento, ang aming Obispo Maximo, ay pinatay din sa panahon na siya ay nakikibaka sa side by side with the poor. Ilabi na sa lalong-lalo na doon sa Hacienda Loisita. Mapunta po tayo doon sa Biblia, no? Kasi ako personally, hirap akong intindihin yung salita ng Diyos until I sit down, read it carefully, and parang word for word kailangan ko siyang intindihin kasi malalim siyang intindihin eh. Pero para ko sa inyo, paano ba ninyo tinatranslate yung salita ng Diyos into action, into concrete action? Paano, how is it interrelated with each other? Kasi ang alam ko, magbabasa ng Biblia, magdasal para makaakyat sa langit, pero hindi pala. Paano po natin isinasabuhay yung salita ng Diyos? Katulad nga ng ating Panginoong Hesukristo, siya mismo ang ating model na kung saan ay meron tayong missionary God na everybody are called for a mission for the plan of salvation. Kaya ang simbahan, in every society, it exists. So the church must be an active participant, I think, in issues. Not only parang yung binabasa lang, but isagawa natin.
Like we must have to be participants in issues and concerns facing our nation. Advocacy within the church and in civil society to make social changes that addresses the root causes of poverty, discrimination, violence, and marginalization. Kahit sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay naranasan din niya ito at nakikita niya mismo. Ito po. Father Art? Faith without action is dead faith. Yeah. Yung paniniwala natin, yung pagbabasa ng Biblia, kung hindi natin sabayan sa mabuting gawa, ay walang kabuluhan ang lahat ng mga binabasa po natin. So kailangan po natin i-concretize ito into action. Whatever we read in the Bible, kailangan natin ito isagawa na dapat natin gawin ito sa pang-araw-araw na buhay. Okay, nabanggit na po natin sa isang ang sinasabing sa praktika ng ating mga paniniwala o pananampalataya. Gusto ko lang pong puntuhin itong issue ng temporary workers na pauwiin sa Pilipinas. Marami ito, no? Nasa 16,000 yatang Pilipino ang mula sa Alberta ang mapapauwi. Ang gobyerno po ay walang pang posisyon tungkol sa isyong ito. Sa bahagi po ng simbahan o sa alagad ng mga simbahan, bilang kayo po ang tagapagtanggol sa mga marginalized sector, itong mga migrant workers, ano po ang inyong tingin o posisyon sa isyong ito? Father Dante and then Father Art. Ang posisyon ng simbahan. Opo, ano po ang tingin nyo? Ano po sa tingin nyo po, ano po ang kailangang gawin ng simbahan para sa isyong ito? Sapagkat ito po ay ito po ay isa ring struggle ng mga migrants. I think kung ano man ang struggle ng mga migrante ngayon, so ang position ng simbahan is to end all sorts of violence and oppression. And we think that liberation theology, like what we are talking a while ago, is not a false teaching, I think. It's a preferential option for the poor. So kung ano man yung mga problema ng mga migrante, lalo na sa pwede natin pong ipaglaban ito. Ang katulad nga ng simbahang Iglesia Philippine Independiente, it was branded as enemy of the state because of her commitment to go along with the poor. Its boldness of her witness is standing alongside with them to their sufferings, katulad ng mga eksperyensya ngayon ng ating mga migrante, standing against multinational companies back home also. Maaring ipagpatuloy ito siguro ni Father Art. I think siguro ang diocese ng IFI sa Silangan Amerika at Silangan Canada ay kinukundina ang 4x4 rule ng Canada at nakikiisa sa lahat ng hakbangin upang maiwasan ang pagpapawi sa ating mga kababayan na naapektuhan ng naturang lehislasyon. Nakahanda ang simbahan na tumulong sa abot ng kanyang kakayahan at tumugon sa anumang pangangailangan. So sa ngayon siguro yung simbahan at ang posisyon namin ay nakikibahagi kami, at kung kailangan na ang simbahan ay sumama kung ano man ang kailangan ng mga migrante, ay amin sa abot namin makaya ay gagawin namin ang pagtulong. Ang isa pa hong issue na tinatalakay, sundan ko lang yung sinabi kanina ni Father Dante, no, na kapag na sinasabi nila na masyadong parang radikal ang maging bahagi ng liberation theology, pero bakit dumadami ang mga paring sumasama dito? At karamihan sa mga paring ito ay talagang masigasig na nakikibahagi, lalo na nga po dun sa issue ng pangangangkam ng lupa sa Hacienda Luisita. Bakit maraming paring sumasali at bakit wala rin din nakikibahagi? Meron ho bang gano'n na hindi rin nakikibahagi, na hindi rin naniniwala dito sa
theology of liberation? Ay, Ah, sino ba si Father? Sige, Father Art, sige. Okay. Yung kabuuan siguro sa prinsipyo ng Iglesia Filipina Independiente, yung orientasyon ay talagang makikisama at makikibahagi sa mga inaapi dahil ito ang misyon ng Diyos. Ang Diyos naman kay Jesucristo hindi kumampi doon sa mga mayayaman kundi sa mga nangangailangan, yung mga marginalized people. So siguro yung mga kaparian na hindi sumama, alam nila yung kailangan at ang utos ng Diyos, pero siguro sa personal na yon na siguro takot o something which is sometimes gina-confine natin na inuuna natin yung ating komisyon sa ating misyon. So, takot, ano? Pero basically, yung talaga ang ating orientation na kailangan, because we have a mission to educate people. So, ang edukasyon, ano ba ang edukasyon na tinuturo ng simbahan? Ang preferential option for the poor. Kailangan ma-liberate yung mga tao. Pantay-pantay ang pamumuhay. Walang mayaman at mahirap. So ito yung punto ng ating Panginoon. So this is a teaching and you must educate our people. So ito yung misyon ng simbahan. At makikita po natin na maraming mga kaparian na committed and they're willing to sacrifice themselves for the sake of the poor. So ito yung misyon ng simbahan na dapat natin inaasahan. Father Dante? Like the church is making aware about the oppressive issues in the Philippines. So the church is responsible for the plan of salvation, like what I said a while ago in Hacienda Luisita, yung mga pinagkakaitan ng lupa para sa atin. And katulad nga, ang alam ko rito, ang aming simbahan ng Iglesia Filipina Independiente, if you heard about it, like made a statement for the president even to resign. The Iglesia Filipina quoted the gospel from St. Luke 13:7. So these 3 years I have come seeking fruit on the fig tree, and I found none. Cut it down. Why should it use the ground? So lahat ng mga turo ng simbahan, katulad ng ating mga leaders, ay talagang gumagalaw po na inaakusa pati ang ating presidente na he is even guilty in betraying the aspiration for justice and peace of the Filipino people. If you notice about the itong sinasabi dito, like the global war on terror, like turning into pawns US imperialists, yung mga mga pinatay ba sa atin na clear dito na pinapayagan ng ating presidente ang kanilang pag-intervene sa ating bansang Pilipinas. So, yun. Okay. Unfortunately po, Father Art, Father Dante, magtatapos na po ang ating feature interview. Hihingi po kami ng final message po mula sa inyo. Siguro po, Father Art, mauna po kayo. So, gusto ko lang siguro ipaabot yung aking Easter message. In a world filled with darkness, we are called to bring the good news of the hope for our society today. Easter is a celebration of hope. We are the people of the resurrection. As we follow in the footsteps of Jesus, we are called to be strong and not anymore to be defeated by humanity's selfishness of greed. We must breathe life into our seemingly hopeless world. We are also called to enhance the nature of all creations so as to serve the needs of all. So happy Easter. Salamat sa oportunidad. I hope we pwede kami bumalik din sa inyo. Siyempre. Siyempre naman. Bukas po ang Radyo Migrante. Exactly. Father Dante? Father Dante? Siguro kompleto na yung message ni Father Art Ayun na lang po siguro ako doon. But we have to be a church like being partners for the mission, for the plan of salvation, like what I said.
So sama-sama po tayong lahat para sa ikabubuti ng mga naaapi. At Happy Easter po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong dalawa, Father. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat po. At yun po, si Father Art Caraicay ay siya po ang Iglesia Filipina Independiente Missionary at Chaplain ng Migrante Quebec, at si Father Dante Coloma ng Philippine Independent Church Mission of the Holy Child Greater Toronto Area at Diocese ng Eastern USA and Eastern Canada sa Tampa, Florida. Kaya isang bagsak. Ayun, maraming salamat po at mabuhay po kayo patuloy po sa paglilingkod sa sambayanan. At synthesis, no? Kuya Louie, napakaganda ng ating talakayan. Ang dami kong natutunan for sure. Para po sa synthesis ngayong gabi, malaki ang tungkulin ng simbahan para sa social transformation o panlipo ng pagbabago. Sa katunayan, ito ang naging pahayag sa Vatican II ng Simbahang Katoliko at naging bitbit din ng doktrina ng Liberation Theology noong 1960 at 1970. Ang layunin ng ideyang ito ay upang mapalitan ang mukha ng simbahang nakalutang sa hangin at nangangaral lamang. At sa ganoon, ang simbahan ay maging simbahan ng mamamayan. Sa ganitong kalagayan ay naglilingkod ang simbahan sa interes ng mamamayan at sumusuporta sa mga kahingian at pakikibaka ng batayang masa. Kung ang simbahan ay maging puwersang magbubuklod sa mga tao upang lumahok at makiisa, kung isa nga siyang simbahan ng may hirap, dapat na sinusuportahan niya yaong mga patakaran na makatutulong sa mamamayan. Sinasabi na dapat may paghihiwalay ang simbahan at estado, ngunit makikitang pagtatangka lamang ito ng estado na pigilan ang pakikisangkot ng isang mas progresibong simbahan na umaayon sa interes ng masa. Sa katotohanan, sadyang malaki ang tungkulin ng simbahan upang tutulan ang hindi makatao at anti-migranting pamamalakad sa kasalukuyang gobyerno at tutulan ang sistemang umiiral ng naghaharing uri. Isang moral force din ang simbahan sa kasalukuyang isyu ng mga temporary workers. Susing elemento ang simbahan sa pagtulong upang pag-usapan at bitbitin ang isyong ito at hindi siya pwedeng maging pipi at bulag doon sa mga batayang usapin ng masa. Susi ang simbahan sa pagkilala ng lahat ng usapin ng pananampalataya ay dapat nakaugat sa praktika at buhay ng mamamayan. Kahit kung ano ang interes ng tao na kahingian niya, ito ay dapat sinasalamin din ng simbahan kung siya ay isang institusyon na naglilingkod para sa mga may hirap, api at mamamayan ng daigdig na tinanggalan ng hustisya. Happy Easter po sa ating lahat. Up next po ay ang ating Pulso ng Migrante. At first of all, maraming salamat Kuya Louie for doing the Pulso ng Migrante. Kaya po pakinggan po natin. For over 5 centuries, the Roman Catholic Church has sided with those in positions of authority and wealth, thus blessing the status quo and thereby impoverishing and enslaving the masses. Liberation theology was born when Roman Catholic faith confronted the injustice done to the poor. By poor, we do not really mean the poor individual who knocks on the door asking for alms. We mean a collective poor, those who have given their all, like for instance the temporary workers, who often after serving this country for 4 years were unjustly kicked out by the oppressing government instead of being given the chance to live and stay in this country. Mr. Speaker, our temporary foreign worker program is working. It's putting Canadians first. The pathways to permanent residence have never been more numerous. The Conservative Party and the Liberal Party even, they see this as a dangerous thing, having workers that are too established. So they're trying to undercut not only foreign workers, but Canadian-born workers as well, because they undercut the wages. So instead of hiring minimum wage workers in Canada, you can pay less than minimum wage through these foreign worker programs. It's going to impact workers in Ontario and across Canada, actually, as well as workers in Alberta, many of whom are caregivers and also low-wage workers that are Filipino, but workers from the entire country, the entire world, and all nationalities. We're not going to go away until this policy is rescinded, but we need your help. I know Migrante is a huge community, and actually progressive Filipino organizations across the country are strong and well-organized. And we don't want to create something where there is already something there. What we want is your help in making this happen. If Canadian government and Canada agreed to to accept them to work,
then they must protect not only the agreement, but also the right of these people to continue working. For the Philippine government especially, they have to realize that labor exportation policy is not working. This is the result of that, basically. Kasi yung mga Pilipinong i-report na yan, nakakontribute na ng malaki sa Canada. Nagsilbi yan, karamihan, either mga nannies or caregivers or temporary foreign workers. Mas malaki in fact ang sakripisyo nila kaysa ordinary workers ng Canada. Hiwalay sa pamilya yan at mababang sweldo, etc. etc. Sila pa ang pinaka-api. Sila pa ang paalisin. Una sa lahat sa komunidad ng mga Pilipino sa pagkawala ng trabaho ulit pag pinauwi sila at pagbalik naman sa Pilipinas, wala rin naman silang makukuha ng trabaho doon. So talagang laganap na unemployment. So madadagdagan na naman ang pamilyang maghihirap sa pang-araw-araw sa pangangailangan nila. Ang magagawa natin dito, makiisa sa lahat ng mga progressive organization dito sa Toronto, Canada. Ipagpatuloy ang pagsulong para sa karapatan ng mga manggagawa sa buong mundo. Ang simbahan ay dapat pumanig sa mga taong mahirap o mas underprivileged o yung inaapi at huwag papanig doon sa mga nangaapi. Sa tingin ko, lalo na ngayong Lenten season, isang malaking bagay yun na magagawa ng church o yung ideya na yun ang dapat na role nila ay ipalagahan. Sa palagay ko dapat, kasi isang issue yan na nakaka-epekto ng mas vulnerable na sektor ng society natin. Kailangan silang tulungan at ang maitutulong sa kanila ay wag sila i-deport, kundi bigyan sila ng pagkakataon na maging permanente o mayroon silang proseso para maging permanente o landed dahil yun naman ang dahilan kung bakit nagpunta sila dito. Basically, the principle of Jesus was option for the poor. So the criteria is where the poor is, the church or Jesus stands with them. So he always opted for the poor. So the call then, if we live by that principle of Jesus opting for the poor, then we always have, ang judgment natin is to be always on the side of the poor. Kailangan talaga maging involved ang simbahan dahil ang simbahan ay tinitignan niya ng mga manggagawa na isang pook ng paniniwala. At naniniwala sila na ang paniniwala ng mga taong simbahan ay para sa mga mahihirap na katulad ng pinagtanggol ni Kristo nung nabubuhay pa si Kristo. Kaya nga namatay si Kristo sa krus para tubusin ang mga mahihirap sa pagsasamantala nung mga naghaharing uri noong panahon niya. If I'm thinking that I need to go home, oh my God, I always cry because I don't know what happened to my life. The role of the church is crystallized and defined only when the church sides with the poor. This is the tenet of her moral obligation to the poor who comprises the bulk of her congregation. Para sa Pulso ng Migrante. Samba at ang pakikibaka, pagpupuri at ang pakikipagkapwa, ang pagsamo at pakikisalamuha sa pangalan niya. Alang-alang sa kaniyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan, alang-alang sa kaniyang kaluwalhatian, ang kalayaan ng sambayanan. Pagsasapamuhay ng ating pananalig, bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig, ang gawa ng pananampalataya sa pangalan niya. Alang-alang sa kaniyang kadakilaan, ang katarungan at kapayapaan, alang-alang
lamang sa kaniyang kaluwalhatian ang kalayaan ng sambayanan. Si Kristo ay sapat at ganap na kaligtasan ng ating kaluluwa at lupang katawan. Kung mahal natin ang Diyos, ang dukha't nagdarahop, ang api at hikahos, sa pangalan ni Jesus palayain na. At yun po ay ang ating Puso na Migrante. Once again, maraming salamat Kuya Louie for putting that together. Tsaka yung awitin na pinatugtog natin ngayon lang ay ang pagsamba at pakikibaka mula kay Gary Granada. So sa atin pong announcements ay meron pong actually may Justice for Vicky Venancio campaign. Para po sa ating mga nakikinig, si Vicky Venancio po ay isang temporary foreign worker na quadriplegic at hindi pinipilit po siyang i-deport ng gobyerno ng Canada. Hindi po siya makakapagpagamot dahil nga kanselado yung kanyang Alberta healthcare, unfortunately. Kaya po ang panawagan po actually ng Migrante Canada na Justice for Vicky Venancio campaign. At paano po tayo makatulong ay one ways, isa po sa mga paraan na makatulong ay to sign the online petition at inclusivecan.ca/Vicky petition at ipasa po ito sa mga kaibigang, kakilala, kapatid at one way as well is to visit Vicky's website at justiceforvicky.org. Mamaya po ilalagay po natin sa Radyo Migrante kung paano po tayo makatulong. There are various ways po para makatulong po sa kampanyang ito. At meron din pong gagawin namang book launch para po naman ito sa mga political prisoners, ang kikitain po na aklat. Gagawin po ito sa April 16, Thursday 4 p.m. sa UP Main Library, University of the Philippines, Diliman, sa Pilipinas. It's a benefit book launch, poetry reading and jam for the country's more than 500 political prisoners. Mula tarima hanggang at iba pang mga tula at awit po mula kay Erickson Acosta. At ang presyo po ng aklat ay around 400 pesos. O mga po, part of the proceeds will go to the campaign to free all political prisoners in the Philippines. To reserve for copies of the book, please email freeericksonacosta@gmail.com or contact number 0929-956-2333 or send a Facebook message to the Free Erickson Acosta page. At gusto niyo po bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, ay maaari po kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng programa at ng CHRY. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, so it's either reporter or correspondent, tagapagsaliksik or researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya'y tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. Again po, ito po mga naririnig ninyo ngayon sa Radyo Migrante, yung mga shoutouts po, announcements po ay ilalagay natin mamaya sa Radyo Migrante Facebook page. At dito na po nagtatapos ang ating programa, Kaya maraming salamat po sa ating mga panauhin na si Father Art Calayca at si Father Dante Coloma. At maraming salamat po. Maraming salamat rin at sa ating mga tagapakinig. Kina Father, maraming salamat. Exactly. Next week TFWs ang issue natin, ang ating pag-uusapan. Abangan po yan next week. Yan at mga ating nakikinig. At maraming salamat sa Radyo Migrante Collective, kay Tita Pet, kay Alex, kay sino pa ba? Kay Jason. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay kayo. At up next po ay Roy Green of Odyssey, and ang huling awitin po natin ay ang 10 taon mula po kay Erickson Acosta. Kaya po maraming salamat at sa susunod po na linggo, magandang gabi po sa ating lahat. Good night po.
10 taong gulang itong si Luisita. Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, lunting mga punang katataning pa lamang. Ano't bigla-biglang pinagsasagasaan, palay na kaitig, aanihin na sana siya ay napaibig, pagkat ngayon wala na nga. At na siya'y tanungin kung saan ba matatagpuan ang taong salarin, ang taong may kagagawan. Ang sabi niya ay naroon. 10 taong gulang itong si Luisita. Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, mga kabukirang tila walang hangganan, haya't di malinang sadyang di nabakuran. Bahay na kay liit, tanging kayamanan, siya ay napapigit, pagkat ngayon'y abo na lang. At nang siya'y tanungin kung saan ba